Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. At ito ang katotohanan sa aking succulent garden. Nag-ayos ako ng plant rack. At totoo na ang mga succulent are very tricky at pinaka-common problem nila talaga sa atin, lalo na sa lowland, ay root rot at stem rot. Ayan. So, okay lang sumuko pero walang susuka. Parang baliktad, mali. Walang susuko pero pwedeng tumuka. Ayan. So, heto nga, nag-aayos na ako ng plant rack at pasensya na kayo sa pagmumukha ako, hindi ako prepared dahil, syempre, nag-aayos lang naman tayo ng garden. At pasensya na kayo kung magulo ang aking buhok dahil hindi ko na ninais magsuklay. Basta ako, kailangan ko nang gawin ang dapat gawin dahil ang hirap mag-ayos ng ganito karaming succulent. So, wala pa dito yung iba. Kung kagaya nyo ako na maraming namamatay na succulent, walang perfect sa pagsa-succulent, wala talaga as in, okay lang yan. Problema na talaga ng succulent yan, hindi na sa atin dahil nahihirapan din silang mabuhay sa location natin. Pero syempre, sayang ang pera, so mahaba-haba itong aking vlog. Huwag kayong nilipat ng channel, ha? So, some of my arrangement got died. Ayan sila. So, yung mga nandito, mostly, mga nasigpay sila. Unlike yung nandun sa mga sun is buhay sila. Ito din. So, wala nang matira masyado dito sa mga arrangement ko. Mostly sa mga arrangement ko ay konti na lang ang nabuhay. So, ito, si Kiwi. Si Kiwi na lang naiwan dito. So, ito, mga namatay na din. So, some of this ay napabayaan ko na din. Ito, hybrid lovely rose. And, ito, si Kisses to eh. Nabuhay ko na to, namatay naman lang ulit. So, ito din, nakalimutan ko na din. So, ayan, most of them died. Yung iba natuyot, yung iba nabulok. So, this is the word of succulent. You cannot understand them well. So, minsan okay sila, minsan hindi. So, kailangan mo lang talagang maging ano sa kanila. Kailangan mo lang talaga silang pag-aralan. And walang susuko. Ayan. So, mahirap namang intindihin ang mga succulent, but, you know, wala ganyan yung succulent. Maraming nahihirapan sa kanila, pero hindi ko susukuan. Char. So, daming kalat. So, nakakita ko ng propagation, tapos may ugat-ugat na siya. So, ayan, mag-iis-is na ako. O, diba? Ang trabaho naman ng plant rack, ang trabaho naman mag-succulent, magtatanggal ka ng mga patay na dahon, tapos, eto, maglilinis ka pa ulit. Ayan. So, goals ito para sa akin. Wala akong maraming time para sa ganitong bagay. Pero, I'm trying. Ayan. So, umaga na dito, second day of cleaning. Gagamit na ako ng pledge, pampakintab. So, ito po ginagamit din namin sa furniture para makintab yung aming furniture. Ayan. So, ito. Ayan. So, tinay namin na ilagay dito. This is kubo kasi na modern kubo. Tung bakasyonan lang kasi ito ng biyanan ko. So, dito sila mag-i-stay pag uuwi sila. So, tinay namin dito inlagay pero sabi ko kasi kailangan may plastic dahil yung tama ng araw dito 11 AM onwards, masusunog yung succulent, kaya hindi pwede. Hindi talaga pwede. Kaya, ayun, binalik ulit. Pinilit ko talaga, dito na lang, mas okay sila dito. Kasi, sabi nung jowa ko, makalat daw tingnan. So, kaya nga inaayos, sabi ko sa kanya. O, diba? Nagtatalo pa kami, Diyos kes, para sa aking mga succulent. Pinaglalaban ko yan kahit na iniiwan ako ng mga succulent na yan. Pero yun nga, wala pong perfect person sa pagsa-succulent. It's because nahihirapan yung succulent na mag-acclimate sa, yun nga kasi we have different location, environment, and humidity.
wala na silang tawag dito. Wala na, yung iba namatay na, so pinipill up ko na lang yung mga maliliit ko, nilalagay ko na lang doon para makatipid nga ako sa space kasi yun nga, inaayos ko nga itong aking garden. So, ayan. Ito si Marilyn, tagal na nito. So, nandito lang siya. Buhay naman siya, basta brightly shaded sila dito. Naarawan naman sila. Yun nga lang hapon, kaya nga po meron akong UV plastic sa mga bagong nanonood sa akin. So, ayun, ipipill up ko lang yung iba na mga wala ng laman. Tapos, ganun lang yung ginagawa ko po. Then, putting some bunny poop, fertilizer, and tawag dito, yung mga pang toppings natin para maganda silang tingnan. So yon, update again later. Ang init, grabe. So eto guys, tuwing JJ or Prometheus yata yung other niya. So hindi siya maayos because nandito nga lang siya sa side na to. So they love sun. So ganyan po sila. Tapos inayos ko siya kasi nakapahiga siya dahil ang bigat-bigat niya dati. Since ngayon, piling ko kapit na din yung ugat niya, inayos ko na siya din. I put some bunny poop as well as cultured soil. I have still here. Ito may yung medyo variegated na fig. Ito yung mag-blue. So yung isa kong ganito yung nahulog dati nung sa lakas ng hangin, nasigpay siya. Tapos yung mga pinopa ko nasunog. But anyway, I still have naman this one. So, this is from Josel Zone. And, ayan, pinix ko din siya. And ngayon, kapit na yung ugat niya. Tapos, nais ko lang yung lupa niya and then pack. Lagi ng bunny poop as well as cultured soil. So, they love sun. So, I will put them here. Ayan. Tapos, ito yung iba. The Rubidonas and mostly galing kay Josel Zone. Ganda kasi ng mga succulent niya. Though, hindi siya yung mismong farmer na chinismis. Hindi siya, iba yung sa farmer siya kumukuha. Ayan. So, other thing here. Ayan. So, ito, pwede ko siyang iloob si Blue Cloud. Pwede ko siyang iloob. Kasi, kahit nakaloob siya, ganyan pa rin siya. Maganda pa rin siya. So, yun lang. Problema dito kay Blue Cloud is madaling matuyo yung kanyang dahon. So, ayan. Yung iba natuyo, yung iba naninilaw. So, maybe, matubig talaga siya. Kasi yung isa ko din ganito na matagal sa akin. That's water them. But I will put siya dito. Or later, we'll see. Then, flowering my white one. Ganda ng flower niya, no? Nagulat ako. Kasi yung flower niya ay bongga. Ayan. So, ito yung pink Marilyn. So, hindi na siya mukhang Marilyn. Kasi, ito, nagsalan kasi to napatakan siya ng ulan. Tapos, nagsalan na siya. So, may mga succulent na kahit mapatakan ng ulan or maanggihan, they okay naman. Pero, siguro din, nasa pag-early din ng seller, tingin ko. Kasi yung mga nabibili kong succulent, yung iba, maambunan man, maanggihan man, okay lang. Pero yung iba, nagsasalan. So, mostly, this is yung mga nakuha ko kay Ma'am Nuray Martin. Ganun siya. Kaya nilagay ko siya dito. Dati nandun sila eh. So, nilagay ko sila dito. Ayan. Hopefully, gumanda din siya. Tapos, marami akong nakitang insects. Naglagay ako ng DE powder. Ayun. So, yun. Ayusin ko rin to. Ito yung dark bader. Ayan. Ayusin natin. Hilan tayo ng konting lupa. Oopsie. Ayan. Tapos, magsisingit pa ako ng other plants here pero wala pa akong pagpapasukat. Ayun. Para lang magandang tingnan na lush sila.
So, I would prepare cultured soils kasi cultured soil 50 pesos lang naman, 1 kilo. So, yun yung nilalagay ko kesa yun kasi medyo pricey. Ayun. So, this one ay marami. Kailangang alisin natin yung leaves kasi babain sila ng insect. And I see many insect nga dito. So, yun. I-powder pa rin. Then, put some toppings para maganda silang tingnan. Dami. So, ayun. Nilagyan ko to ng lupa. And what I see, meron siyang parang uka. Ayun. Ay, sorry, din pala kita. Meron siyang parang uka. So, kapag nagtatanim kayo, wag masyadong lubog yung succulent nyo kasi pag nag-stay yung water, halimbawa umulan, tapos nagdilig kayo, tapos matagal na umuulan, medyo matagal mo to yung lupa nila. So, ang tendency, magsisit ng matagal yung water sa inyong succulent. Ang tendency, mag-stem rot siya. Or yung, ayun, magkakauka siyang ganun. So, maganda talaga, you put toppings. So, kahit anong toppings. Yun nga lang yung sabi ko, kapag pumice stone, ang tinappings nyo, tapos nainitan, nasusunog po yung leaves ng succulent. So, mas maganda, talaga yung mga mahal. O kaya lava rock. O kaya yung pebbles, white pebbles. Kasi, sila, parang sinisip-sip nila yung heat dun sa lupa, parang ganun eh. Parang may na-search ako na ganun. So, ayun. Ayan. You just clean up the thing. So, ayan guys. Ito yung baby finger ko na laging nakahiga. Ang daming, langgam. So, pinutol ko na lang siya kasi ayaw niyang tumayo eh. Kala ko kasi pag pinaarawan ko, tatayo na siya. Pinutol ko na lang siya. Tapos, madami akong mga pinagpuputol. Ayan sila. Ghost plant. Ito matagal na sa akin to eh. Lagi siyang mahaba. Kasi nga yung spot na is hindi naman talaga arawin na abutan ng araw kaya nagiging legi sila. Ayan, ayaw itong lusak. So, ganyan muna natin. Ito din si Ghost Plant. Ayan, pinutol ko na siya. Tapos nasunog si Tinkerbell. Baka magalit sa akin si Mamboy, nasunog yung pa-free niya sa akin. Ayan. So, ayun. Ito din, si Tito Vance. Puputulin ko na din yan. Ito. So, yung iba nahihirapan silang buhayin. Yung mga Tito Vance. Pero ako hindi naman. Okay naman siya sa akin. Madami akong mga Tito Vance, yung mga babies. At yan, mga palaki ko na to. Yan, palaki ko na siya. Putulin na natin. Ayan. So, yung pag nagpuputol ako ng succulent, hindi ako successful. Namamatay yung pinuputol ko, hindi ko ba alam. Ayan. Tapos, ayun, shaded lang natin sila. So, this is day 3. Ayan. So, medyo, nakita nyo, no? Medyo naayos ko na siya. Pero, hirap na hirap pa rin ako dyan. Dumaan pa yung ibang araw. Ang hirap nilang ibagay kasi iba-iba yung pots and yung, lalo na yung size. Ayun, maganda sana kung pure white lang. Pero, yun nga, gusto ko talaga pure white pero hindi ko na nagawa yung goals ko kasi nung bumibili ako sa tindahan walang available na white. So, that's the time na kailangan ko na magkaroon kasi andyan na yung aking succulent. So, yun. Pero maganda pa rin naman silang tingnan. Maayos pa rin naman silang tingnan. And, ayan. Tuloy lang. Kulang pa rin yung plant track ko. Kasi, yun nga. Parang dapat dito na lang sila sa side. So, what I've learned from the succulent. So, they teach me how to be patient talaga. And yes, patient is a virtue. And you have to be very masipag all the time kasi you have to remove all the dried leaves because pests attracted to them. So what is special about succulent?
I think their uniqueness and beauty, even though it's hard for them to grow or acclimate in our weather or even our location, because we have different location and humidity. So they tend to live pa rin and to be strong for most different environment. Ayun. So mga falavarn din talaga sila. And as a succulent grower, we have to give special care for them. Also, they give me positivity and light on how they grow in a stressful location but they still beautiful. So parang ganun din ako sa succulent, falavarn. Ayan. So, ito, binili kong rack na to, 5 layers. Ayan, 5 layers siya. So, dito, bala kong ilagay yung mga gymnos and other succulent. Tapos, ayun yung isa kong plant rack. Yun. So, yun nga, inaayos ko pa rin. And, kasi ilalagay ito sa gilid. So, mawawalan sila ng sun kasi wala talaga mapaglagyan dito. So, ayun. Bibili na lang siguro ako ng grow light. So, ang gastos succulent talaga, no? Hi! Charot. Ang mahal palang magbisyo ng succulent. Ang mahal actually magbisyo ng halaman. Hindi rin talaga basta-basta. And ang funny kasi, alam niyo yun? Ang funny kasi, nung bata po ako, mag-i-storyteller pa no? Hindi, nung bata lang ako, i-share ko lang. Sinisira namin yung halaman ng kapitbahay namin kasi matanda yung nag-aalaga. Tapos, lagi siyang masungit, irritable siya sa mga bata kasi pinipitas namin yung mga halaman niya. Siya yung caretaker dun sa katabing bahay namin sa Kabanatuan. Tapos, ayun. Ang funny lang kasi lagi nga namin sinisira yung mga halaman niya. Tapos parang hanggang sa tumanda na, ba't kaya gusto ng halaman nung matanda na yun? Ano kayang gusto niya sa halaman? So naniniwala ako na ang bawat tao na naghahalaman, mayroong pinagdadaanan yan. I know, kasi feeling ko yung matanda na nakita ko, kaya siya naghahalaman kasi wala siyang family dahil matandang talaga. Kasi sungit talaga eh. Kaya yung mga masusungit dyan, huwag kayong masyadong magsusungit. Buti nga ngayon, meron ng social media. Kakausapin na lang kayo sa chat pag nasungitan sa inyo, di ba? Hi, suplada mo ng mga ganon. Tapos type ka pala, crush ka pala, di ba? So, ayun, feeling ko kaya siya, ngayon ko lang napagtanto na kaya siguro siya may hilig sa halaman kasi wala siyang family na sarili. So, ayun. So, yes, I'm sure lahat na naghahalaman may pinagdadaanan yan. Kaya sila naghahalaman. Doon nila na ibubuhos yung care nila sa halaman. So yun, parang ako din, meron din ako pinagdaanan. Kaya ako nahilig sa mga succulent. Kasi dati, kukunti lang succulent ko at hindi ko naman talaga ipupush na na magsasucculent talaga ako. Parang, meron lang ako. Basta, trip ko talaga yung succulent kasi nung bata nga kami, yung mga kapatid ko, ako pala, sila matanda, bumibili sila ng succulent sa Baguio, yung 103, tapos laging namamatay, kahit cactus namamatay, kahit na once a week diligan, namamatay. So yun lang, parang na-curious lang ako out of curiosity, tas yun nga, maganda sila, yung kakaiba. So from that, naghalaman na nga din ako. Parang onti lang, yearly kasi pupunta kami ng Baguio, tapos ayun, makikita mo ang ganda-ganda, makabili nga ganon. So from that, nahilig na nga din ako sa succulent. Tapos may nangyari nga sa akin, kaya ako nahilig sa succulent. Pero huwag yun ang alamin kung ano yun. So ayun, ito na yung aking plant rack, hindi pa din talaga tapos. Ilang araw ko na itong 1 week mahigit na yata. So yun lang muna ang chika for today. Pwedeng sumuka pero walang susuko. Yes, ayan. So, ang dami kong uurungan na pots. At new pots, new vacant pots is another new succulent and new varieties na parating sa akin. So,
This is my old pots na namatayan ng succulent, and other ay tinipid ko po yung space sa aking mga pots. Yung ibang mga succulent na nasa ibang pots, nilagay ko po sa ibang pots para makatipid po ako sa space. And others ay namatay. And yung iba, sa mga pots na ito, matagal na silang bakante. Ngayon ko lang naharap na maglinis kasi ngayon lang talaga ako naglinis ng plant rack. Ayun. So, walang susuka. Walang susuko, pero pwedeng sumuka ha. So, wag po kayong mabibigo sa succulent. You should try and try. Huwag kayong malulungkot. Marami kayong matututunan sa succulent. And from my previous succulent na matay, yun nga, marami akong natutunan sa kanila kung paano talaga alagaan yung succulent, paano yung tamang delayed, paano kung mo sila oobserbahan. Yun yung natutunan ko sa kanila. So, nasabi ko na po yaan kung paano ko sila obserbahan, ganyan. So, sa previous vlog ay naichismis ko na sa inyo. Salamat po sa mga nanood at sa mga hindi pa po nakapanood. Bahala po kayo dyan. Ayan. So, this October, yes, darating po yung mga succulent plant meal ko and different varieties po of succulent. At ang gaganda, promise. As in. So, hindi naman lahat ay different varieties. Meron pa din akong kinuhanan na talagang mga gusto ko pa rin mga succulent, kagaya ni Robidona at ni Lola. Gustong gusto ko sila. So, abangan nyo yan, ang ating plant meal sa October na po iyan. Ayan. So, excited na din talaga ako. Talagang mga succulent ang magpapakilig sa atin, di ba? Hindi lang hindi lang jowa mo, asawa mo, succulent pa rin. Kaya yung mga single dyan, ayan, Gymno at succulent po ang nagpapakilig sa kanila kasi nakakakilig talaga sila. Iba talaga yung dala nilang saya, lalo na kapag nag-unboxing. So, diba? Sipag ko naman, piling ko naman sipag-sipag ko, charot. Ayan, ang dami. Just kiss. So, ang dami kong inurungan, kaloka. O, diba? So, abangan nyo po sa susunod ng ating part 2 at ibubunyag na natin ang aking maayos na plant rack. And thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch Succulent Love. So, sa susunod, abangan nyo po yung part 2 natin ha. So, ayan. Sorry, mahaba ang aking vlog. Pero, yan ang aking pagod at inis at the same time. Stress, pero I'm happy. Ayan. So, walang susuko, pero pwedeng sumuka. Ayan ang matututunan nyo sa akin. Charot. So, I hope, yun nga, nag-enjoy kayo at nako ha, malapit na tayong mag 1K. So, keep in touch mga beshi, mga sisi. Stay tuned. This is your nurse Plantita saying God bless at ingat. I hope nagkaroon kayo ng pag-asa sa mga nawalan ng pag-asa sa succulent. Ayan. Thank you.